Hi kapatid, na-try nyo na ba yung ganitong klaseng kakanin? Kung hindi pa, try nyo na dahil bukod sa masarap, pwedeng-pwede na natin itong ipang negosyo. Madali lang siyang gawin at sigurado magugustuhan to ng iyong pamilya. Una ko nga ginawa dito ay nagsaing muna ako ng kalahating kilo na malagkit na kanin at iset aside muna natin to. Isang lata ng coconut milk ang ginamit ko dito. Nag-try na rin akong gumamit ng coconut cream kaya pwede rin yon. Ube condensed milk naman yung ginamit ko dito para hindi na ako maghahalo ng ube flavoring. Hindi ko nga pala nilahat yung ube condensed milk, nagtira ko kahit mga 1/4 cup para hindi masyadong matamis. Hinalo ko lang yung dalawang mixture na ito until well combined at saka ko isinalang sa mahinang apoy. Kailangan nga pakuluin ang mixture na ito bago ilagay ang malakit na kanin. Continuous na rin yung paghalo nito hanggang sa maiga or yung masipsip na ng kanin yung ating gata. Sabi nga ng matatanda, technique para hindi mabilis mapanis ang ating mga biko ay kailangan lutong-luto ang ating gata. Malalaman mo naman yan sa paghalo pa lang ng ating biko. Kapag wala ng sabaw ito, nagiging makintab naman ito at naglalabas ng sariling niyang mantika. Ibig sabihin daw nito ay luto ang ating gata. At kapag luto na ang ating biko ay pwede nang i-transfer sa ating mga pan. Yung pan na ginamit ko dito ay nag-spray lang ako ng coconut oil. Pwede namang wala dahil naglalangis na naman yung ating biko. Spread lang natin ng maayos at pantay yung ating mga biko sa kanilang mga lalagyan. Naggawa na rin ako sa isang foil pan para kung magpapa-order ako ay meron na akong sample. Kung puro foil pan na ganitong size, 3 po yung magagamit ninyo. Sa paggawa naman ng ating toppings ay pagsamahin muna ang condensed milk, egg yolk, at evap milk. Mix lang ulit until well combined, then isasalang din natin yan sa mahinang apoy. Sa pagluto naman ito, continuous pa rin yung paghalo hanggang maging malapot ang ating custard. Once malapot na ang custard, pwede na yan idirect ng ibuhos sa ibabaw ng biko. Spread lang din ng maayos at pantay sa ating ibabaw ng mga biko. Tansyahin nyo na lang sa paglalagay at pagkatapos nyan ay isasalang naman natin yan sa ating oven. Sa oven naman, up and down ang init ito. Sa mga wala pong oven, pwede po dito ang dry steam method. Pero hindi po natin ito maa-achieve yung may pagkasunog-sunog sa ibabaw. At eto na ang finished product ng ating ginawang ube biko with yema or custard toppings. O diba, itsura pa lang napakasarap na. Try mo na, gawa ka na.